Nanawagan ang administrasyon ni Donald Trump sa Ukraine na itigil ang pag-atake sa Russia dahil naaabala nito ang mga negosyong Amerikano na may transaksyon sa mga Ruso. Sabi ni Embahador ng Ukraine sa Estados Unidos na si Stephanie Shina, opisyal na nagbabala ang administrasyon ni Donald Trump sa Ukraine na huwag umatake sa mga target sa Russia kung maaapektuhan ang ekonomikong interes ng Estados Unidos. Partikular, iginigiit ng administrasyon ni Donald Trump sa Ukraine na itigil ang mga pag-atake sa sektor ng langis ng Russian Federation. Nagpadala ng babala ang Washington sa Kyiv matapos atakihin ng Ukraine ang dalawang Shadow Fleet tanker ng Russia sa Dagat Itim at masira ang pantalan sa Novorossiysk. Hindi nakumbinsi ang mga Amerikano ng mga argumentong nagsasabing ganito kumikita ang Kremlin sa digmaan at dapat itong labanan. Sa panahong ito, naghahanda na ang mga bansa sa silangang Europa na protektahan ang kanilang energy facility dahil may senyales naghahanda ang Russia na umatake sa Europa. Naglaan sila ng malaking pera para protektahan ang energy infrastructure. At ngayon, sinasabi ng mga eksperto na hindi talaga nauunawaan ni Trump kung ano talaga ang gusto ni Putin mula sa Ukraine. At hindi rin niya nauunawaan na ang simpleng pagsuko ng Donbas kay Putin ay hindi magpapahinto sa digmaang ito. Ako si Alexi Pichi, pag-usapan natin ito. Pero bago magsimula, daanan muna natin ito. Pakiusap, mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito at mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami nagpo-post ng mga balita sa oras na lumabas ang mga ito. Sinabi ng embahador ng Ukraine sa US na si Olga Stefanishina na nakatanggap siya ng demarche mula sa US State Department matapos ang pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine sa oil terminal sa Novorossiysk noong katapusan ng 2025. Narinig namin na naapektuhan ng pag-atake ng Ukraine sa Novorossiysk ang ilang Amerikanong pamumuhunan na ginagawa sa pamamagitan ng Kazakhstan. At narinig namin mula sa State Department na dapat kaming umiwas sa pag-atake sa mga interes ng Amerika. Ito ay diplomatikong wika na nagsasabing huwag na kayong umatake sa mga lugar na iyon. Ayon kay Stefanishina, binanggit din sa tala ng State Department na wala ngayong mga diplomatikong o ekonomikong interes ang Amerika sa Ukraine, hindi tulad ng sa Kazakhstan. Hindi iminungkahi ng Washington na umiwas sa pag-atake sa iba pang infrastruktura ng enerhiya ng Russia, ayon kay Stefanishina. At inamin ng Kyiv na alam nila ito. Ipaliwanag ko kung tungkol saan ito. Ang sea terminal ng Caspian Pipeline Consortium malapit sa Novorossiysk sa Dagat Itim ay inatake ng mga Ukrainian drone noong Nobyembre ng nakaraang taon. Nagpakita ng katatagan ang pinsala. Nakaraos ang Kazakhstan nang walang pagtagas ng langis sa karagatan ng Dagat Itim. Itinigil ang pagloload at inalis ang mga tanker palabas ng sakop ng daungan. Matapos ang pag-atake, agad inilipat ang pag-export ng langis sa ibang ruta. At doon ay sinabi ng kagawaran ng enerhiya ng Kazakhstan na ang nangyari ay isang hindi katanggap-tanggap na insidente at nagdudulot ito ng banta sa pandaigdigang seguridad ng enerhiya. Dagdag pa ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Kazakhstan, ang mga pag-atake sa CPC, itong Caspian Pipeline Consortium, ay nakakasira sa ugnayang bilateral ng Astana at Kyiv. Binigyang diin ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine na hindi laban sa Kazakhstan ang mga hakbang ng Kyiv. Ang mga ito ay bahagi ng pagtatanggol sa sarili ayon sa Artikulo 51 ng Karta ng United Nations. Kalaunan, inatake ng Ukraine ang dalawang tanker ng Shadow Fleet ng Russia na iligal na nagdadala ng langis sa Dagat Itim. Dito na nga sabi nila, naubos ang pasensya ng mga Amerikano. Sabi nila, tama na, huwag niyo atakihin ang Novorossiysk. Kumikita kami ron. Oo, may digmaan, pero kumikita kami. Gusto ko lang banggitin na ang Caspian Pipeline Consortium ay ang pinakamalaking ruta ng transportasyon ng langis mula sa rehiyon ng Caspian papunta sa pandaigdigang merkado at dumadaan ito sa Novorossiysk sa Russia. Kaya nga, ang konsorsyum na ito, ayon sa nalaman, ay bahagyang pagmamay-ari ng mga Amerikanong kumpanya na Chevron at Exxon, habang ang Russia ay patuloy na nakikidigma laban sa Ukraine. Paulit-ulit binigyang diin ni Zelensky na ang pag-atake sa energy facility at port ng Russia na nagpopondo sa digmaan ay nagsisilbing sanksyon ng Ukraine. Ang ganitong pagbabago ng posisyon ng Washington, alam mo, mula sa walang kondisyong pampulitika, diplomatiko
at militar na suporta patungo sa mas neutral, masasabi ko pang pro-Russia ay nakababahala. Sa palagay ko, sumusobra na ito kapag sinasabi ng mga Amerikano, sige, pwede kayong umatake sa Russia, pero huwag lang sa port ng Novorossiysk kasi may negosyo kami doon, kumikita kami, habang kayo ay abala sa digmaan. Ayon sa Financial Times, ngayon ang mga opisyal ng Ukraine ay pribadong nagpapahayag ng inis na ang administrasyon ni Trump ay hindi man lang tumutugon sa mga pag-atake ng Russia sa negosyong Amerikano sa Ukraine. Pero iginigiit nila sa Ukraine na itigil ang atake sa Novorossiysk. Halimbawa, noong Hunyo ng nakaraang taon, nasira ng isang Russian na raketa ang pabrika ng Boeing sa Kyiv, tahimik lang. Ayon sa datos ng American Chamber of Commerce, noong Enero ng taong ito, 47% ng mga kumpanyang Amerikano na nag-ooperate sa Ukraine ay napinsala ng mga pambobomba ng Russia, halos 50%. Isipin mo yon, noong Sabado, tinamaan ng Russian na raketa ang pasilidad ng Mondelez sa hilagang silangan ng Ukraine. Isa ito sa mga unang malalaking Amerikanong mamumuhunan matapos makamit ng Ukraine ang kalayaan. Pero si Donald Trump ay tahimik na tahimik tungkol dito. Ibig sabihin, winawasak ng mga Ruso ang negosyong Amerikano sa Ukraine, pero tahimik si Trump. Nang tamaan ang Novorossiysk, sinabi ni Trump, huwag ninyong tamaan, nandoon negosyo natin. Samantala, inilathala ng politiko ang isang maingay na artikulo. Dahil sa malalakas na airstrike ng hukbong Putin na sumira sa enerhiyang infrastruktura ng Ukraine, napilitan ang mga bansang katabi ng Russia na maghanda at protektahan ang kanilang mga planta ng kuryente at power grid. Ang Estonia, Latvia, Lithuania at Poland ay nakatanggap ng 113 milyong euro mula sa European Union para sa mga bagong hakbang sa depensa, kabilang ang mga pisikal na harang, tropa at cyber na kagamitan para sa proteksyon ng kritikal na infrastruktura, mga teknolohiya ng signal jamming para maiwasan ang mga pag-atake, mga drone at mga grupo para sa agarang pagkukumpuni. Ang pagtutok sa pisikal na proteksyon ng infrastruktura sa silangang NATO ay bagong hakbang at nagpapakita ng pagkaunawa na tunay na banta ang agresyon ng Russia. Kapag mapayapa, ang proteksyon ay nasa mga kumpanya ng enerhiya, pero sa digmaan, tungkulin ito ng kagawaran ng tanggulan. Ang nakikita natin sa Ukraine ay ang paggamit ng enerhiya bilang sandata. Ayon sa ulat, mula nakaraang taglagas, halos araw-araw binobomba ng Rusya ang mga planta, substasyon at linya ng kuryente ng Ukraine. Noong Enero lamang, opisyal na 217 pasilidad ang tinamaan ng ganitong mga pag-atake, kung saan ginamit ang mahigit 6,000 na drone, 5,500 na guided na bomba mula sa eroplano, at 158 na mga misil. Sa Kyiv, 1,126 na mga gusaling apartment ang naiwan sa lamig na walang pagpainit at sabay-sabay. Mahigit 1.2 milyong tao ang nawalan ng kuryente. Malaki rin ang epekto ng pagkaantala ng kuryente sa industrial na produksyon. Para sa Latvia, sa totoo lang, naging malinaw ang seryosidad ng banta matapos ang pag-atake noong katapusan ng 2024 sa ilalim ng dagat na kable na Estlink 2, kung saan kumukuha ng kuryente ang mga bansang Baltic mula sa Finland, na nagdulot ng pagtaas ng halaga ng pag-aangkat nito. Ang mga piyesa para sa kumpletong pagkukumpuni ay hinanap ng Latvia ng halos kalahating taon. Pagkatapos nito ay nagsimulang lumikha ang Latvia ng estratehikong reserba ng mga bahagi para sa kanilang sistema ng enerhiya. Pinalakas din ang seguridad ng mga pasilidad. Ngayon, nagpapatrolya ang puwersang pandagat ng NATO sa Estlink 2 habang naglagay ang Latvia at Lithuania ng anti-drone systems sa mahalagang bahagi ng kanilang power grid. Ano naman ang aksyon ng Washington? Sabi ng Europa, nako, parang magkakagulo na. Pero ang Washington naman, sinasabi sa Ukraine, pakiusap, huwag kayong umatake sa Russia dahil may negosyo kami doon. Ewan ko, mukhang kalokohan na ito kaya dito ko natatapusin. I-comment ang opinyon at konklusyon nyo sa ibaba. Mag-subscribe at i-like ang channel. Mga kaibigan, kung kapaki-pakinabang ang episode na ito, suportahan ang YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o paid subscription. Sa mga link, detalye sa video description at QR code sa inyong screen.